Hindi talaga may iwasan ng mga bossing natin na magtanong regarding sa durability at reliability ng motor na to na si QJ Motor ATR 160. So hindi natin may iwasan na mag-comment sila ng mga ganyan dahil alam mo naman bago pa to sa market. So tara, samahan nyo ako at try natin sagutin lahat ng mga katanungan nila regarding sa ating experience dito sa motor na to. Magandang hapon mga bossing. So for today's video, check natin yung mga comment doon na nakukuha natin sa ating mga previous vlog regarding sa ATR 160 at kung meron ba tong mga parts na available and okay ba talaga ang China bike or ATR 160 na brand na QJ Motor. So samahan nyo ako, mag-ride tayo. Dito lang malapit sa amin habang sasagutin natin yung mga parts na available dito sa ATR 160 dahil yun yung mga tanong at mga comment dun sa ibang mga previous vlog ko. Syempre hindi may iwasan na hindi mapalagay yung mga tropa natin, mga bossing natin kasi alam ko namang nagugulat din sila sa specs nito and features na itong motor na to, pero syempre may kaakibat pa rin yung pag-aalala dahil nga sa China bike ito at made from China, so baka walang parts na available. So tara, try nating sagutin yan mga bossing. Nga pala, don't forget to subscribe, like, and share my vlogs. And kung may mga tanong kayo about sa bagong brand na to, ATR 160, napakadami nating vlog about dito sa new adventure scooter na to from QJ Motor. So, unang tanong mga boss, meron po bang parts na available ng motor na yan dito sa Pilipinas? Tulad ng mga aftermarket na preno, throttle cable, ball race, panggilid, at kung ano-ano pa. So kalimitan sa mga nabanggit ko ay mga consumable parts ng isang motor. Nag-research tayo, nagtanong tayo sa manager sa Bristol at sa mga mekaniko na nandoon nung first PMS natin, nandyan din yan sa vlog ko, about sa mga parts availability nitong ATR 160. Ngayon ang sagot natin dun sa tanong nila kung may available parts ba itong ATR 160. Yes po, may available parts po ang ATR 160 natin. Yung mga consumable parts po is meron pong available. Okay, so ito yung mga parts na meron tayo sa KASA or sa Bristol Motorcycle Caloocan branch, specifically kung saan ko to kinuha. So meron silang brake pads, harap at saka likod. Meron din silang stock na drive belt pang ATR 160. Meron din silang stock na throttle cable pang ATR 160. Meron din silang stock na ball race pang ATR 160. And kung mag-upgrade ka naman ng panggilid, then tsaka sila nag-advise ng aftermarket parts, which is kung gusto mo daw mag-upgrade ng panggilid ng ATR 160, try mo daw yung pang PCX 160 from Honda dahil pasok daw yon doon sa panggilid or flyball ng ATR 160 dahil may nakagawa na po nun yung mekaniko mismo sa Motomorini dahil naka ATR 160 din siya. So yun naman is hindi niya sinasabi na gawin nyo. It's just kung may nagtanong na kung anong aftermarket na pasok sa panggilid, pwede daw yung PCX 160. So ngayon yung ball race naman nakalimitang issue minsan sa manibela pag lagi nalulubak. So may stock din sila ng ball race sa KASA. Pati yung throttle cable may stock din sila. And sa mga brake pads naman, maganda din kasi meron din silang stock na from ATR 160 sa KASA sa brake pads sa harap and likod. Ngayon, kung nasiraan ka naman at wala ka namang stock, pwede daw na gamitin yung brake pads ng ADB 150 sa likuran, and yung sa harap naman, pwede mo namang gamitin ng XRM Wave 110 na brake pads. Bago ko makalimutan, syempre yung wheel bearing. Meron din silang stock na wheel bearing para sa ATR 160. So pretty much yun lang naman yung kalimitang issue na pinapalitan sa isang scooter. Yung mga consumable parts na mostly nagagamit natin yung motor araw-araw, yun yung mga nasisira. Okay, so ngayon naman when it comes to battery nitong ATR 160, dahil nga unique ang battery nito at mataas ang amps, 14 amps ang battery ng ATR 160. Tinanong ko din yung mekaniko doon na ang sabi meron doon nabibilan ng battery nito sa Caloocan sales kung saan bilihan niya ng mga battery ng big bike. So meron daw doon nabibilan ng battery para sa ating ATR 160. Ang sabi niya mga price doon is medyo mahal kasi nga malaki ang amperage, so nasa 4,500 to 5,500.
So, sa mga fairings naman tayo, sa mga plastic fairings, sa mga windscreen, ang update or ang sabi, latest ng kanilang manager sa Bristol is pwede ka naman makabili ng mga plastic fairings nitong ATR 160. Pero yun nga lang is umaabot ng 1 month to 2 months bago dumating. So dahil nga may mga dumarating mga panibagong unit, so if ever wag naman sana madisgrasya ka and masira yung mga fairings ng ATR 160 mo, pwede ka na mag-place ng order sa kanila, pero asahan mo na medyo matagal ng konti dahil sabi nila ang mga naunang pinadalang parts is yung mga consumable. Okay, so i-recap natin yung mga parts na available sa kasa para sa ATR 160. Brake pads, throttle cable, ball race, drive belt, wheel bearing. So ngayon, pagdating naman sa mga aftermarket parts ng CVT, inaantay ko pa yung reply nila about that. Pero sabi kasi ng mekaniko nila is pasok daw yung sa ADB 150. Pero syempre, para sigurado, hintayin natin yung reply ng mekaniko about sa mga CVT aftermarket parts kung pasok ba talaga yung pang ADB 150 or 160 sa ating ATR 160. Kasi as of now, ang alam ko pa lang na pasok is yung flyball from PCX, pasok yun sa atin na ATR 160. Now, when it comes to physical upgrades naman like crash cage, top box, bracket, and auxiliary lights, so meron namang available niyan sa aftermarket. May mga nagpo-post na gumagawa ng ATR 160 na crash cage or crash guard. Meron na ding aftermarket ng top box bracket ng ATR 160 na may kasama pang side pannier bracket. Tulad ditong ipapakita ko sa inyo from one of the member of Bristol ATR sa group chat namin, si Sir Kiro Di Maano, yung owner nitong napakagandang ATR 160 na to na naka-steroid sa physical upgrades. Okay, so far nasagot na natin yung unang tanong ng mga tropa natin na nagko-comment sa akin mga previous vlog about sa parts availability. Ngayon naman, sagutin naman natin kung bakit ako bumili ng isang China scooter or China Adventure scooter bike. So sabi ko nga sa previous vlog ko about sa mga China products na motor and vehicle, whether kahit anong brand yan, once na magustuhan ko yung specs and features and pasok sa akin as rider, kahit anong brand pa yan, bibilin ko yan. Okay, so let's start dun sa mga reasons kung bakit nagustuhan ko tong ATR 160 kahit ito ay China bike. Unang-una, nag-research tayo sa QJ Motor brand company na to, which is napakayaman nitong company na to at madaming partnerships sa mga premium brand ng motor like Harley Davidson, MV Agusta, and sa mga sasakyan naman Mercedes-Benz, Geely, Volvo, and Peugeot. Kilala din ng QJ Motor or brand ng QJ Motor sa European market. So marami silang mga ginagawa from electric vehicle up to motorcycle gas operated. Dun pa lang sa partnership nila sa Harley Davidson, sobrang solid na nun. And sa Peugeot, pati sa MV Agusta. Kaya kung si Harley Davidson, si Peugeot Motorcycle, si MV Agusta ay nagtiwala sa QJ Motor, sino ba naman akong normal na rider para hindi magtiwala sa QJ Motor at bilhin tong napakagandang ATR 160 na full and loaded specs. Pag bumili ka ng ATR 160, all stock, naka upside down fork suspension na to, naka version 2 rim set, projector headlights, meron pa tong connectivity sa phone mirroring, may built-in GPS, adjustable brake lever, handbrake, mataas ang amperage ng battery, adjustable yung projector headlight, adjustable yung windscreen, and most of all, dual ABS plus TCS and sub-tank dual suspension sa likod. So, para sa akin, loaded na to compare sa ADB 160 na pinagpipilian ko. Ngayon, ito na ang tanong ng lahat. Durability, okay ba yan at matibay ba yung China bike? Hindi natin malalaman kung hindi natin susubukan. Wala pa ako sa posisyon para sabihin na matibay to, scooter na to dahil 1 month pa lang sa akin to. Pero sooner, susubukan natin to sa maraming ride para ma-update kayo about sa durability ng ATR 160.
So far after ng mga adventure natin na rides and long ride from Dingalan, may mga upcoming long ride pa tayo para masubukan talaga natin itong durability ng ATR 160. At huwag kayong mag-alala, i-update ko kayo from time to time regarding this QJ Motor ATR 160 para makatulong din ako sa ibang mga rider na nagbabalak kumuha nito and goods ba talaga ang durability nito. Pero for now, para sa akin, okay pa siya. And kung hindi man siya maging magtagal or may masira, I'm pretty sure maayos din to and makaka-order ako ng mga parts dahil hindi naman basta-basta yung brand ng QJ Motor. So sana nasagot ko yung mga tanong nyo. And sa next vlog naman natin, pag-uusapan naman natin yung hybrid assist nitong ATR 160. Exciting yung part na vlog na yun or next vlog na yun kasi madami rin nagtatanong kung paano gumagana yung hybrid nitong ATR 160 QJ Motor na adventure scooter. So once again, this is Vlog ni Kosa. Thanks for subscribing and watching my videos. Siye!